Bakit nga ba biglang magbabago ang school calendar natin sa Pilipinas? Sigurado marami sa inyo ang nagtatanong niyan. Well, isang malaking pagbabago ang paparating sa ating education system. At dito, sa paghimay natin, sasagutin natin lahat yan. Lahat ng kailangan yung malaman, andito. So ang mission natin ngayon, unawain natin ng buong-buo itong bagong 3-term school calendar ng DepEd. Hihimayin natin to base mismo sa opisyal na guidelines nila. Game na? Simulan na natin? Okay, para may guide tayo sa pag-uusap, heto ang mga dadaanan natin. Titingnan natin ano ba yung rason sa likod ng malaking pagbabagong to. Ano itong bagong 3-term structure? Siyempre, yung mga importanteng numero at petsa para sa SY 2026-2027, kailangan nating malaman yan. Tapos, sisilipin din natin kung anong nangyayari sa loob ng bawat school term. At sa huli, ano ba talaga ang goal ng lahat ng ito? Ready na? Okay, first things first. Unang tanong, bakit? Bakit kailangan ng pagbabago? Kasi 'di ba, bago nating maintindihan yung solusyon, kailangan muna nating malaman ano ba yung problema sa luma? Ano ba yung mga issue na sinusubukang ayusin sa dating sistema? Base mismo sa review ng DepEd ha, hindi to opinion lang. Itong luma nating 4-quarter system, may mga challenges pala talaga. Una, parang sinisiksik daw yung oras ng pagtuturo. Masyadong mabilis. Dahil dyan, madalas madisrupt yung klase, tapos napuputol yung momentum ng pag-aaral. At you know what? Dagdag pasanin din to sa mga teachers natin. Kaya ang ending, nababawasan yung chance para sa isang, sustained, tuloy-tuloy na learning. Yun yung gustong ayusin. At dyan na nga pumapasok ang bagong solusyon. So, tapos na tayo sa bakit, lipat naman tayo sa ano. Ano nga ba itong bagong 3-term structure na to? Let's break it down. Okay, tingnan nyo tong diagram na to. Galing mismo to sa DepEd. Kung mapapansin nyo, ang bawat school term ay hinati sa 3 fundamental blocks. 3 bahagi. Simple lang, di ba? Ngayon, isa-isahin natin kung ano ang laman ng bawat block na yan. So, heto na yung 3 building blocks natin. Yung una, yung opening block. Dito lahat ng panimula, mga orientations, assessments, yung pag-welcome sa mga bata. Pangalawa, at ito yung pinaka-core, yung instructional block. Ito yung mismong klase, yung teaching and learning talaga. At pangatlo, ito yung bago at super importante, yung end-of-term block. Isipin nyo to as a transition, a buffer para sa grade computation, co-curriculars at marami pang iba. Okay, ngayon, let's talk numbers. Maging specific tayo. Ito na yung mga petsa at bilang na kailangan tandaan ng mga parents, estudyante, at syempre ng mga teachers para sa school year 2026-2027. 201, yan 201. Yan yung magic number, yan yung total class days para sa buong school year 2026-2027. So pasok pa rin yan sa requirement ng batas na dapat ay mayroon tayong at least 200 class days. At heto na, ito yung aabangan ng lahat, yung itsura ng buong school calendar. Kitang-kita dito yung buong flow ng school year. Pansinin nyo yung pagkakahati sa 3 malalaking term tapos may mga breaks sa pagitan. Ang ganda tingnan pag ganito, no? Mas organized. Mamaya, i-zoom in pa natin yan. Okay, para mas madali nating makita, heto yung breakdown. Term 1, magsisimula ng June 8 hanggang September 15. That's 69 class days. Tapos, Term 2, papasok ng September 16 hanggang December 18, so medyo mas maiksi, 65 days. At para sa huling hirit, yung Term 3, January 4 hanggang April 8 ng 2027, which is 67 days. Malinaw, di ba? So para malinaw na malinaw at matandaan natin lahat, ang official start ng klase ay sa Lunes, June 8, 2026 at ang katapusan ng school year ay sa Huwebes, April 8, 2027. I-mark nyo na yan sa mga kalendaryo ninyo. Okay, alam na natin yung big picture. Ngayon, sumisid tayo ng mas malalim. Ano ba talaga ang laman ng bawat term? At ano ba talaga tong bago at interesting na end-of-term block na to? Let's find out! Okay, itong end-of-term block, ito talaga yung isa sa mga game changers dito. Isipin nyo to bilang isang 2-week period na parang pit stop sa pagitan ng mga term. Hindi lang to para sa pag-compute ng grades. Dito rin nakaschedule yung mga co-curriculars, yung professional development ng mga guro at, yung pinakaabangan nating lahat, ang wellness breaks.
And speaking of wellness breaks, ito yung isa sa mga highlights for sure. May pagkakaiba para sa learners at teachers ha. Para sa mga estudyante, 4-day break yan, pero may mga guided asynchronous activities pa rin. Kumbaga pahinga pero may onting aral pa rin. Pero para sa mga teachers, ito yung maganda. 2-day break. At linawin natin, walang kahit anong trabaho. Instructional, admin, extracurricular, wala. Talagang pahinga. Sobrang kailangan to para sa mental health ng lahat, di ba? Pero teka, hindi lang wellness break ang nangyayari dyan. Sobrang produktibo ng end-of-term block na to. Dito rin mangyayari yung computation ng grades. Yung in-service training or inset para sa mga guro, dito rin. Parent-teacher conferences at pamimigay ng report cards, check. Mga co-curricular at extracurricular activities, dito rin. At syempre, pagkatapos ng term 3, dito na rin gaganapin yung end-of-school year rites o yung graduation. So, matapos nating himain ang lahat ng detalye, bumalik tayo sa pinakaugat. Ano ba talaga ang pangkalahatang layunin ng lahat ng ito? What's the end game? Ano ang gustong ma-achieve ng DepEd sa malaking reformang ito? At heto, yung mismong sagot galing sa DepEd. Ang pinaka-goal ng lahat ng ito, palakasin ang kalidad ng pagtuturo para isulong ang mas mahusay at mas pantay na learning outcomes para sa lahat. Sa madaling salita, ang pagbibigay ng mas mahaba, mas focus na oras para mag-aral at magturo ay inaasahang mag-aangat sa kalidad ng edukasyon para sa bawat batang Pilipino. Yun ang pangarap. So, iniiwan natin ang isang malaking tanong. Sa tingin nyo, itong bagong istruktura ba na to? Ito na ba yung sagot? Makakamit kaya nito yung goal na palakasin ang edukasyon sa Pilipinas? Magre-resulta kaya to sa mas malalim na pagkatuto para sa mga bata at mas magaan na buhay para sa mga guro? Well, isa itong napakalaking hakbang. At ang tunay na resulta nito, yan ang isang bagay na tayong lahat ang makakasaksi. Aabangan natin.